Good morning po. Hello po, kumusta po ang bawat isa? Magandang umaga. At ngayon po tayo magsisimula sa ating gawain. Tayo tatayo. Manalangin, lalapit sa presensya ng Panginoon. Bibigyan ko po ng pagsamba para sa Kanya. Tayo po manalangin. Ama na nasa langit, tayo po nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Pupurihin ka namin, itataas ang iyong pangalan sa lahat ng aming gagawin. Dalangin namin, Lord, nawa ang Banal Espiritu ang siyang mamuna sa aming kalagitnaan, ang siyang magbigay, Panginoon, ng puso at isipan sa amin na may kasiyahan at kagalakan ng pagbibigay papuri para sa iyo lang. Na Lord, malapit kami sa inyong sarapan, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa bawat pagkakasala at mga kamalian na aming nagagawa. At tawagin nga po kami, Panginoon, upang maging karapat-dapat kami sa pagpupuri, pagsamba sa iyo. Ngayon din, Panginoon, sinasaway namin ang mga gawa ng kaaway na wala itong magagawa, Panginoon, na hindi magbabago o magkakaroon ng hindi magagandang bagay sa lahat ng aming gagawin. Bagkus, ito'y maipapakita namin at magagawa namin, Panginoon, nang may kasiyahan sa puso ang pagpupuri at pagsamba sa iyo. Kaya hinihiling din namin na ang mga kasama, Lord, na itong mag-iigat sa kanila. Iingatan niyo po ang bawat isa at dadalhin po ng mga isa't ligtas, Panginoon, sa lugar na ito. Mag-i-enjoy ang bawat isa po sa amin sa pagpupuri para sa iyo. Maraming salamat, Lord. Tinataas namin sa iyo ang lahat ng gagawin na para sa iyong gawain. Sa mga maawit at tumutugtog, gayit pa yun sa aming pastor. Knowledge and wisdom, karunungan at kaalaman, pagkalawin po sa bawat isa. At dalangin po din namin, Panginoon, sa bawat isa po sa amin narito. Bigyan niyo po, Panginoon, yung attentiveness sa pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. Ngayon din, nagpapasalamat kami dahil sa araw na binigay niyo para sa i-celebrate ang araw ng mga nanay, mga magulang na ina, ama, mama. Salamat, Lord, dahil binigay niyo ang bawat po sila sa amin. Maraming salamat po. Paming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. What's in yours? You get just wait the time. Touching me to me now. The tears take me, Lord. The people that I am to you. Be alive and shine your name. Every day you're around, we're set up on the world. Every single step I take, every day I get here, every day, it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I'm with you, I live. Every day when we stand up on your word, every day that I come to know you more, that you will guide me in every single step I take. That every day I feel alive, I feel the world. Every day I'm you, I live for. Every day I follow after you. Every day I want with you. Every day, it's you I live for. Every day, I'll follow after you. Every day, I wanna be you, my Lord. You I live for. It's you I live for. It's you I live for.
natin natin Panginoon. Here's Sister Dina. This is the kingdom and the power and the glory forever and ever. And ever now with the power of the heaven is broken, and it's broken, and the glory forever and ever. Nothing can overcome the power of your name. King of kings, all you do is live. You are wonderful. You are wonderful. The shadow of the King of Kings. Yahweh, the Lion to be a wonderful. And the power and the glory forever and ever. Bow down the power of your name. Heaven is open, there is no end, and the glory forever. Nothing can overcome the power of your name. King of kings, all the universe will sing. Everlasting God, you are wonderful. You are wonderful. The shadow of the King of Kings. The Lion to you are wonderful. You are glory, God, you King of all kings, all the universe will sing. You are wonderful, you are wonderful. King of all kings, all the universe will sing. Everlasting God, you are wonderful, you are wonderful. The shadow of the King of Tuloy natin gamitin natin. Yes, Lord. Ito po ang desire ng aming puso. Umawis Lord.
My soul is my everything. And all I am is devoted to you. How could I fail to see you are the love that rescued me? All I am is devoted to you. And Lord, how could I not be glory in you? So have your way in me. As long as it's just one thing that I will sing. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. Jesus. How could I fail to see you are the love that rescued me? All I am is devoted to you. Oh, how could I not be glory with you? So have your way in me. Lord, it's just one thing that I will sing. This is my cry, my one desire is to be where you are, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, to be with you. The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. The one
to be where you are, now and forever. Oh, let us know. I want to fly, just to be with you, just to be with I said you will receive whatever you need. You said, pray and I hear from heaven, and I will hear. You said, your glory will fill the air, like water the sea. You said, lift up your eyes, the highest hill, the King of Kings. I said, how in the nations to you. It's the chosen the eyes to see your light, every rise in your You said your glory will fill the earth. You said, lift up your eyes, your heart is free, the freedom is here. I give my nations to you. You're the one that can light up my heart. It's the truth and the light to see your light. Every rise I'll give the nations to you. Oh, there's a cry of my heart. It's the shores and the islands to see your light. Every rise I'll give the nations to you. Oh, there's a cry of my heart. It's the shores and the islands to see your light.
ang napakaganda na awitan. Isang palapag po muli para sa ating Panginoon. Ano kung hihiningin natin bawat isa po sa ating Panginoon Jesus. Pagkakalap po niya ito. Yan. So ngayon po, dadako po tayo sa ating pananalangin para po sa mga kabataan. Tinatawagan po sila dito sa harap. Bigay po natin ng pagpapala sa mga bata ito. Una po ating mga sa kanila. Panginoon Jesus, salamat po sa inyo. Salamat Lord dahil muli ginagawa mong malusog ang mga batang ito na ikaw ang patuloy na nagbibigay ng pagpapala sa kanila ng kalakasan at magandang kalusugan. Salamat Lord dahil patuloy silang naririto, lumalapit sa iyo, binibigyan nilang mga talento, kanilang mga kakayahan para sa kanilang murang edad, Panginoon, maipakita nila ang papuri pagsamba sa inyo. Salamat Lord sa mga guardian at magulang na ginagamit mo na patuloy nilalapit sila sa iyo, patuloy na dinadala sila dito sa iyo, Panginoon. At nagpapasalamat kami sa inyong patuloy na biyaya, din naman pagpapala sa bawat isa upang maging possible, Panginoon, yung pagpaprovide sa mga bata ito ng kanilang mga pangailangan. Kaya Lord, patuloy tinataas namin sila sa iyo na ikaw ang patuloy na bibigay ng karunungan at kaalaman, Panginoon, sa kanila. Maraming salamat po muli sa buhay ng mga bata ito. Maging, Panginoon, mga bata na hindi namin kasama ito, wala ito, Panginoon, inilalapit, tinataas namin sila sa iyo. Pagpapamang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Pero siyempre, alam ko, meron lang ito eh. Mamaya, okay. So, medyo surprise pa daw, yan. Pinaghirapan nila, alam ko parang 2 sessions silang nag-practice para dyan. At ngayon po, bukuhan po natin mga kaloob ay lalapit sa presensya ng Panginoon, magpapasalamat sa kanyang mga biyaya. Tayo po ulit. Panginoon Jesus, salamat sa inyo, salamat sa inyong kabutihan, salamat sa Panginoon sa lahat ng inyong ginagawa sa aming buhay, at sa lahat ng bagay na inyong binibigay, papuri, pagsamba para sa iyo lang. Kaya Lord, sa umagang ito, ibibigay namin, Panginoon, the best para sa iyo. Nang walang harong pag-isip ng hindi kung anong bagay, tapos alam namin, Lord, ito yung nararapat at karapat-dapat para sa iyo. At sa iyo lang, Panginoon. Kaya Lord, i-bless niyo nga po, Panginoon, ang bawat sa ating manilikom at pagpalain, hindi pa lang tayo pag-iinit ito, at pagpalain ang bawat sa amin, Panginoon, upang ma-experience namin, maramdaman namin, maipakita namin sa iyo, Panginoon, ang aming pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay. Muli, Lord, nagpapasalamat kami sa iyo, pangdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa ating mga announcements naman po, siyempre, palagi natin sinasabi, ito yung kailangan kasi namin Kaya alam din po namin na kailangan po ng ating church yung inyong mga prayer request, suggestion, at kung meron kayong mga request na maring concern po sa ating pananampalataya, pwede nyo po yan isend o sabihin sa ating pwede mag-send sa ating email yung patersabaviarychurch@gmail.com at meron din po tayo niyang box. Pwede po kayo magtulog po dyan. Yun, sabi mahalaga po ito para makita po natin yung mga ilang bagay hindi po napapansin namin. Bakos kayo po yung magusto ng idea, magbigay ng idea, mapag-uusapan po namin. So yun po, meron din tayo yung PEC group po kayo magaganda. So dito yung mga announcements natin, nilalagay po dyan. At mga pagbati, meron din, pwede din po yung ating mga prayer requests. Yung ating Facebook page, yung PEC Pateros Evangelical Church. Dito naman, yung mga every Wednesday na Bible study po na ginagawa ng Pastor via online, mapapanood po natin dyan, na sinesend po ni Kuya Manny. At syempre, babatiin din natin ang mga birthday celebrants from May 10 to 16, 2026. Unahin natin. May 15, Maria Cristina Julia. At May 15, si Trish Pante. Yan. Meron pa. Yan. Nabanggit ko sa akin kanina kasi siguro wala na sa listahan ng mga bata. Si Lucas at si Luke. Yan, May 10. Happy birthday din sa dalawang bata. Yan po sa likod. At wala na po. So wala na. Pero siyempre, bago tayo dumating sa message, dahil Mother's Day ngayon, may pamahagi rin po ako sa inyo. Sino po dito yung naka-experience na minsan nasasabi natin na parang ang kulit ng nanay ko? Minsan po ba parang naisip natin yan?
Sinasabi ng mga anak natin sa atin na ang kulit mo na yun. Ngayon, no? Bakit kaya? Kasi meron nga minsan yung mga nanay, ano to eh. Meron yung ano sila, yung parang minsan paulit-ulit na sinasabi sa akin. Na-experience nyo na ba yun? Lalo sa mga bata, sa mga anak, masabihan kayo ng nanay nyo na napansin nyo na yung nanay nyo palagi, paulit-ulit na may sinasabi sa inyo isang bagay. Bakit kaya? Ibig sabihin lang dahil hindi natin ginagawa ng tama yung isang bagay. Ito po. Katulad dito sa kwento, yan, nung magnanay, isang binata, yan, na feeling niya, nagsasawa na siya sa mga naririnig niya sa nanay niya. Bakit? Kasi everyday na lang, tuwing magkikita sila ng nanay niya, palagi sinasabi sa kanya, anak, magtipid ka ng ganito, gawin mo yung ganito, o patayin mo yung ilaw pag hindi mo ginagamit, at yung tubig naman, huwag ka mag-aksaya. Ngayon, no? At sabi pa, linisin mo yung kwarto mo, ayusin mo yung higaan mo. So, everyday, ganun po yung nangyayari. So, sa pinitong batang to, kabataan na to, kapag ako nakapagtrabaho, aalis na ako dito sa bahay na to. Iiwanan ko ng nanay ko kasi nagsasawa na ako sa paulit na sinasabi sa akin. Pero siyempre, paano siya magkakatrabaho? So, tinapos niya yung pag-aaral at eto na, dumating na yung araw na nakakita siya ng isang trabaho. Pero siyempre, mag-a-apply siya. Hinandaan niya yung the best niya, yung madawin niya, ganyan. Tapos sinabi sa kanya ng nanay niya, nagawin mo kung ano yung alam mong tama, yung the best para sa'yo. So yan, no? Sinabi siya ng nanay niya. Then sabi ng bata, ng binata na, alam ko, matatanggap ako dito. At sa pagkakataon yun, magkakaroon ako ng sariling pera, so makakalis na ako dito sa bahay ng nanay ko. Okay, so yun na. Interview, maaga siya, pumunta siya dun sa lugar kung saan siya interviewin. Then, pagdating niya dun sa lugar, nakita po niya yung pinto. Yan. Bukas, walang tao. Bukas yung pinto. So, pagkaan po niya doon, ginawa po niya, sinara po niya yung pinto. Sinarado niya yung pinto. Then, doon ng hallway, so napunta siya dun sa isang lugar na mayroong mga halaman. Yan, mayroong mga halaman na nakatanim. At maganda yung pagkaka-landscape doon sa lugar. Pero, nakita po niya yung hose doon ng tubig, tumatapon. So, kung saan-saan po napupunta, so medyo nagbabaha na dun sa lugar. So, inayos po niya to, nilagay po sa tamang lugar at pinatay yung grave after po nun. And then, pagdating po niya doon sa isang lugar, nakita niya yung welcome mat. So, mga ganun po si minsan yung welcome mat. Hindi po nakaayos ng pwesto. So, pagkatapos po niya doon, inayos po niya yun, then, sabi niya, okay na yata ito, okay. Then, pupunta na siya sa lugar. Pagdating niya sa lugar, napakarami pong aplikante. So, nakapila po ang lahat, then, hinintay niya yung kanyang turn. Then, nung siya na po, sabi ko sa kanya na nag-i-interview, ay, pasok ka. So, bumati po siya ng magandang umaga, tapos nag-i-interview. Then, sabi, sige, pasok ka. Then, kailan mo gusto mag-start? So, nagulat po siya. Na-surprise siya sa sinabi ng mag-i-interview sa kanya. Sabi niya, wala pa akong pinapasa, sa laglag po niya, wala pa akong pinapasa, wala pa akong tanong kasi pinagandaan niya talaga eh, yung mga possible na tanong. Pero yun nga, wala pa po siyang ginagawa, tinanong siya, kailan mo gusto mag-start? Hindi po tatawagan ha, yan, hindi tatawagan, pero sinabi, kailan mo gusto mag-start? Then at sa gulat po niya, naalala po niya yung mga bagay na ginagawa niya, and then sabi nung mag-interview sa kanya, so, tinanong niya, bakit po? So, sabi niya, kasi hindi kami nagbabase dito sa kung ano yung nakasulat sa resume mo. Nagbabasa kami dito sa character na meron ka. So, sabi, nung pagpasok mo pa lang, so, ang galing pala, no? Meron pala mga CCTV doon sa lugar. So, pagpasok pa lang niya, nung aplikante at siya, nakita na pagpasok pa lang niya, nakita niya yung pito, then sinarado niya. Then, yung ginawa niya doon sa mga halaman, nakita din po. At yung pag-aayos niya sa lugar, nakita din po. So yun po yung sinabi sa kanyang dahilan kung bakit siya tinanggap. Na kahit wala pa siyang pinapasok kung ano naman siyang ginagawa. At naalala niya yung, sino po naalala niya? Yun, yung nanay niya, yung paulit na nagsasabi sa kanya na anak, patay mo yung ilaw, yung
huwag kang mag-aaksaya ng tubig, patayin mo yung gripo pag di mo ginagamit, yung mga gamit mo, ayusin mo. Then, naalala po niya kung lahat ng bagay nito. At, yun nga, natanggap siya, at sabi nga, pinagsisiyan niya yung kanyang mga sinabi ng una, at nagpasalamat sa kanyang nanay. Yun. So, ano po umaano natin dito ng mensahe? So, minsan, masasabi din natin ito, no? Parang si Pastor makulit. No? Pero hindi po si Pastor makulit. Si Lord po yung makulit. Kasi si Pastor ginagamit ng ni Lord para pasabihan tayo, o ito, gawin nyo. Mag-pray kayo sa lahat ng ginagawa nyo. O ito yung gawin nyo, pumunta kayo ng mga dito sa church. O ito yung gawin nyo, magbigay kayo para sa gawain. Kasi para sa church yan. Ito yung gawin nyo, yung mga youth, mag-meeting kayo. O ito yung gawin nyo, mag-share kayo. Ito yung gawin nyo, pumunta kayo sa school. Ito yung gawin nyo, mag-devotion kayo every day. Ito yung gawin nyo, matin kayo every, ano ba yun? Wednesday, Pastor? Doon sa Sakop. Sumama kayo. No? Minsan sabihin natin, Pastor, paulit-ulit. Pero sabi nga, hindi po si Pastor yung makalit doon. Si Lord po yung makalit doon. Dapat po yung pinapaalalahanan tayo. So yun po, with that, tutuloy natin ito. Siyempre, hindi yung salita na dadaling sa ating ng ating buting Pastor. Pastor Romeo Lasa, palamang po natin. Pastor mo isa. So, good morning po sa ating lahat. Good po. Tatanungin ko lang po, no? Sino mo dito yung anak na binati mo na yung nanay mo ng Happy Mother's Day? Sino po dito? Sino po dito? Ayan. Ayan. So, Carmela, bumati na kayo kay mama nyo. Pagkakat hindi nyo kasama. Anong oras mo binati? Sige, anong oras? Bumati. Alas 2 sa madaling araw? Hindi. Bago pumunta rito. Okay. Sino po yung maaga mong binati yung maaga mo? Maaga pa lang. Maaga pa lang. Yung pinakamaaga. Luisa, anong oras? Bago mag-Sunday, so 11:49, 11:59. Bago maganda eh, mag-Sunday eh. Sa'yo? Kahapon? Anong oras? O yan, siya kahapon. Sino yung bumati na kay mama niya kahapon pa lang? Kahapon pa lang. Wala. So, mas maaga siya, no? Last year daw. Last year. Pwede. Punta ka dito. Sino? Halika. Rakpakan mo namin siya. Siya yung excited kasi natin yung mahal niya. So, bibigyan mo natin siya ng jacket. God bless. No? God bless. Ano niyo po? Sa totoo lang po, nung ang mother ko nabubuhay pa, hindi po ako ganun kaano. Kasi hindi kami lumaki na yung nasanay na binabati yung nanay. Alam ko lang sa inyo, iba-iba kasi ang ano natin eh. No, iba-iba po yung upbringing natin. No, hindi ko naman pwedeng sabihin breeding, baka naman meron dito German Shepherd. No, hindi ko pwedeng sabihin yun. No, hindi ko sabihin, iba-iba. Iba-iba yung, ewan ko lang, palagi ko sinasabi ito. Minsan, di ba kailangan mo bang sumali tayo doon kay Wheel of Fortune? Tapos sasabihin, Nay, may mo lang nasabihin sa ito, I love you! Gano'n, di ba? Tapos pagka yung sana, huwag dumating kung kailan nakahiga na yung nanay mo, na hindi na naiintindihan yung sinasabi mo, saka mo palang sasabihin ng I love you. Dapat ngayon pa lang. Okay. Sino ngayon yung nagsabi, itong linggong ito, Mother's Day, nagsabi sa nanay niya ng I love you? Unahan. Sige. Ayan. Sige. Anong oras? Bro, Mar, anong oras ka nagsabi ng I love you kay mama mo? Hindi. Ngayong araw na ito, sinasabi ko. Ngayong araw na ito. Kanina, anong oras? Anong oras? Alas 7 ng umaga. Luisa, anong oras?
Naku, kinuha yung cellphone. Hindi ka pa ng oras. Sa'yo? 7:45. Kay Mario? 7:44? Sige, panalo. Super Mario, Riyan. Ayan, Super Mario, Riyan ito. Riyan. Okay na? Sige. May utang ako sa'yo. No? Ayaw niya, nahihiya. No? Again, bakit ko sinasabi ito? Kasi gusto ko po na tayong lahat, kasi kayo, mapalag kayo. Kasi ako, wala na akong mother, wala na akong father, hindi ko na mai-express na gusto. Pero may habang buhay pa yung nanay niyo, pwede nyo express. Salamat sa Panginoon dahil meron tayong mga nanay na still, na kung pwede ba natin sabihin itong mga bagay na ito, I love you, I miss you, no? Napakaganda po na marinig natin ito. Gusto po ito ng mga nanay na naririnig. Tama ba mga nanay? Salamat po sa tatlo. Tatlo ng mga nanay dito. No? Pero tingnan mo natin napakaganda na maalala natin kung ano yung mga nanay po natin. Bakit ko po sinasabi itong mga bagay na ito? Pero bago tayo magpatuloy, lalapit po muna tayo sa ating Diyos. No? Sa pag-aalala po sa ating mga nanay. Tayo po'y pumigit, tayo po'y kailangan. O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat. Dahil ikaw ay isang Diyos na palagi nagpapaalala sa amin kung gaano po kahalaga ang aming mga nanay. Mga nanay na ginamit ng instrumento para kami ay magbuhay sa mundo ito. Mga nanay na ginamit ng instrumento para kami ay hubugin sa maganda at maayos na pamumuhay. Mga nanay na ginamit mo ninyo para kami ay dalhin sa isang maayos, maaliwalas at magandang klase ng buhay. Mga nanay na nagsakripisyo, noon pa lang nasa kami nila, ay nagbigay na ng kanilang buhay para po sa amin. Samahan niyo po kami sa gagawin po namin pag-aaral. Ikaw nawa ang manumalhati o maitaas sa buhay ng bawat isa. At higit sa lahat, sa gagawin po namin sa araw na ito, makita po, ma-highlight po ang kabutihan ng mga nanay. In Jesus' name we pray. Amen. Sinabi ko po dyan, mother's instinct. Alam niyo po, may mga instinct yung mga nanay. May napanood ako doon sa YouTube, na yung tatay na Leon. Ano ba yung tatay na Leon sa English? Leon. Kasi yung babae, Leonis di ba? Lioness pa, Leonis. Basta yun na. Yung Leon, yung tatay, kakinyan. Nakaupo yung tatay. Yung pang siguro nagpapahinga. Hindi ko na pwede sabihin na nanonood ng TV. Wala naman na sa jungle. Bigla lumapit yung anak. Lumapit yung anak. Tapos sa ginawa nung, ayaw ko nakaranas na kayo, kayo mga tatay. Nakaranas siya, nakinukulit siya yung anak niya. Yung ginagano'n ganun yung kanin. Eh, mukhang malalim yung iniisip yung tatay. Ginagano'n ganun siya. Mayang niya, nainis yung tatay. Noon nainis yung tatay. Binatukan yung anak. Tansin ko, siyempre, laki nung tatay na Leon, ang liit nung batang Leon, binagsik siya. Sa pagtansin niya, nakita ng nanay. Nakita ng nanay. Bigla lumapit yung nanay. Alam niyo kung ginawa ng nanay? Kinutusan yung tatay. Kinutusan yung tatay. Tawa ako ng tawa. Kaya lang, isip ko, instinct ng nanay palagi protektahan yung kanyang anak. Kahit sa tatay. Alam mo, meron pong istorya sa 1 King 3:16-18. Yung tungkol po kay Solomon. Doon, napapadalo natin doon kung paano yung inunos ng ni Solomon, nahatiin yung bata. Kasi may nag-aagawan. Dalawang prostitute, nag-aagawan doon sa isang baby. Basahin mo na sa 1 King 3:16-18. Sabi diyan, now, 2 prostitutes came to the king and stood before him. One of them said, "My lord, this woman and I live in the same house. I had a baby while she was there with me." Tingnan niyo po balikan mo na natin mali. Ayan. Dalawang prostitute, nasa isang bahay. At during those time, pag prostitute ka, may tendency na pabayaan mo yung anak mo dahil kailangan mo magtrabaho niya dahil wala kang inatrabaho yung alam mo. Dali natin. Itin. The third day after my child was born, this woman also had a baby
We were alone. There was no one in the house but the two of us. Tingnan niyo po hindi sila masyadong mag-ano ng isang prostitute dahil kinuha yung kanyang anak. No? Walang tao doon. Silang dalawa lang. So, mahirap yan. No? Sabi nga nila, hindi ka pwede basta mag-akusa sa isang tao, kailangan merong resibo. Kailangan merong resibo bago ka mag-akusa sa isang tao. No? Pero tingnan mo natin, ano yung instinct ng nanay, bakit sinabi niya na itong bagay na ito? Tingnan mo natin. Una-una, ang isang instinct ng nanay, she will recognize her child. Verse 19. During the night, this woman's son died because she lay on him. Natagalan. So she got up in the middle of the night and took my son from my side while I servant was asleep. She put him by her breast and put her dead son by my breast. The next morning, I got up to nurse my son, and he was dead. But when I looked at him closely in the morning light, I saw that it was not the son I had born. So, ibig sabihin, ang mga nanay pala, alam na alam nila, kilalang kilala nila, yung kanilang anak. Madali nilang ma-recognize kapag anak nila. Akala ko noon pa, akala ko ngayon na nauuso. Ano ba na nauuso na merong laing na napapalitan yung bata? Nawawala yung bata? Pero tingnan mo instinct ng nanay, kilalang kilala niya yung anak niya. Magtabi kayo ng dalawang nanay na parehas mayroong anak. Alam na alam ng nanay kung yung anak niya yung umiiyak o hindi. Sabi kong galing naman yung nanay. No, nare-recognize niya kung sino yung kanyang anak. Ganito rin po ito. No, nakita niya. Alam niya. Kasi sabay sila halos kasi 3 days na ng difference So walang halos pinagkaiba yan. 3 days na ng difference doon sa isang babae na nanganak. Pero again, instinct ng nanay, kilalang kilala niya yung kanyang anak. Ano yung nakakagulat minsan? No? Kahit sa anong lugar kapag yung nawawala yung bata, pag sumigaw lang yung bata, alam na nanay, anak ko yun! Hindi na kailangan calling the attention of mother of this boy. No? Di ba gano'n pag sa mall, sasabihin na gano'n? Kumisan sa nanay, hindi na. Umiyak lang yung anak. O magsalita lang yung anak, alam niya na anak niya yun. Ano yung kumisan na tumawa ako yun? Yung mga bata. Lala, meron ko kasi kung ako mag-apo na maliit. Pag nagsalita yung apo ko, hindi ko maintindihan, pero yung nanay naiintindihan. Sabi ko, interpreter ka ba? Kaya niya. Di ba yung mga nanay, kahit na hindi natin maintindihan, pero yung nanay alam niya. Ang sabi ng nanay, ito yung sinabi niya. Yung ba yun? Parang hindi naman. Pero yun nga talaga. Magugulat ka nila, ang galing ng nanay, na-recognize niya kung ano yung sinabi ng kanyang anak. Ganyan po yung nanay. Eh tayong mga tatay, kung minsan, ako lang No? Hindi ko yung maliliit pa yung anak ko, pag may sinabi na gano'n, ano yun? Hindi ko maintindihan. Pero pag pinakinggan ng asawa ko, alam niya yung sinabi. Ewan mo, talagang instinct ng nanay yun. Alam niya yung sinabi ng kanyang anak. Pero yung tatay ko minsan, hirap na yun. Ano yun ang sinabi niya? Hindi ko maintindihan. Kaya ko sinasabi ko may experience ko. Kaya ko lang yung ibang tatay ko dito. Naiintindihan mo pa minsan sinasabi nung lalo na yung mga bandang 2 taon pa lang. Bulol Buyoy. Buyoy yung bata, hindi ko maintindihan sinasabi. Pero pag yung nanay, ang galing. No? Instinct ng nanay na talagang alam niya kung ano yung sinabi ng kanyang anak. Nire-recognize siya, even yung boses, even yung iyak. Iyak, pagsabi mo dalawang bata, alam niya kung sino yung umiyak. No? Kasi, sa totoo lang po, madali kong nasundan yung anak ko. Una si Abby, tapos yung 1 taon lang nung makitan. Nung pinanganak, pag magkatabi sila, minsan umiyak, alam mo, kasama ko yung panganay o yung pangalaw ay umiyak. Sabi ko, galing naman. Ako hindi ko
Ewan ko lang kayo. Ariel, kaya mo ba yun? Maririnig mo ba yun? Kaya nasawa mo ganun, di ba? Alam nila. Alam nila kung sino yung umiyak ng ganun. Pangalawa, tingnan po natin. Pangalawa, instinct ng nanay, she will fight for her child. 1 Kings 3:22. The other woman said, "No, the living one is my son. The dead one is yours." But the first one insisted, "No, the dead one is yours. The living one is mine." And so they argued before the king. So, ang nanay, ipaglalaban niya yung kanyang anak. Kahit na anong mangyari. No? Kaya nga, ito pala yung sinasabi, no? Hindi lang po yung kayo, pati doon sa mga anak ko. Sinasabi ko palagi sa kanila. Kasi mga bata, di ba yung mga bata, madalas mag-away. Tama? Pag may isang naman pinagagawan, mag-aaway yan. Anong reaksyon kami ng nanay? Pagkuhan yung bata, umayos ka na ito, sa bahay ka sa bata yan. Pamangkin niya rin, ha? Pamangkin niya yun. Pero ganun yung sabihin, ganun hindi yung nanay. Aalisin na agad yung anak niya kasi, lalo na kung nasugatan na yung anak niya. Hihilahin niya ka, may gulong pa yun. Sa bahay ka sa bata yan. Yung kandalapit yan. Pag nakita mong ihawak na, huwag ka na lang, papaluin ka sa mukha niya. Kahit na hindi naiintindihan, dadalawang taon, 3 taon na nag-aaway, kakaroon din ng nanay. Tama hindi? Sabihin mo nga sa nanay na katanong, para ikaw yung nanay. Para ikaw yung pinag-uusapan. No? Hindi ganun. Hindi ganun. Hindi kasi, protective masyado ang nanay para sa kanyang anak. Kaya nga palagi natin naririnig. Hindi ko halos yung ano na langaw, dahil mapadapuan sa langaw. Tapos sasaktan mo lang, magpinsan kayo. Hamas mo kaya mag-iba. Baka may konting sakit yun. Pag sa iba yun, hindi niya ka mag-anak eh. Pero pag pamangkin naman, nakakit yun. Tamot yan eh. Oh, may bulong pang gano'n. Bakit? Kasi she will fight for her child. Palagi yung instinct ng nanay yun. Kaya pag may bumabanat doon, kahit nasa showbiz eh, sino man mahilig manood ng singing sa showbiz? Di ba pag yung anak binabanatan, sino nagtatanggol madalas? Yung nanay. O, tignan yung kay Rufa. Naawag sa showbiz eh, no? Yung si Rufa. Anong ginagawa ni Rufa, nung nanay? Di ba siya bumabanat pag may bumabanat yung sa anak niya? Kasi, she will fight for her child. No? She will fight. Kagaya ng kwento ko kanina. Di ba? Sinaktan ng tatay. Pinitig lang ng tatay. Anong sinabi nung dumating yung nanay? Kinutusan ng tatay. No? Kasi nagalit na eh. Di ba madalas na yung mga bata, pag alam nyo may nagawa siyang kasalanan, alam na paparin siya ng tatay niya kanino nagtatago? Sa sayang ng nanay. Di ba? Kasi naglan mo, protektahan siya ng nanay. Instinct po yun ng nanay. Instinct na magaya dito. Kahit nagtatalo siya, i-insist ng nanay. Kasi talagang siya yung anak eh. Ay siya yung nanay yung bata eh. Talagang ipaglalaban niya yan. Kahit na ano mangyari. Pero may tip lang po ako sa atin. No? May tip lang po. No? Huwag po nating patulan yung away ng mga bata. Kasi kumisan tayo mga matatanda, nag-away yung mga bata, nakisama tayo mga magulang, magkakaaway ilang taon, pero yung mga bata, 2 minuto lang maglalaro na ulit. So, totoo lang, observe mo sa akin sa bahay. Minsan magka-aaway kayo magkakapatid o magpinsan, kapitbahay, dahil sa mga bata. Pero pag inatulan mo yung away ng bata, magugulat ka. Pinatulan nyo, kayong mga nanay, mga tatay ng away, minsan 2 o 3 taon bago mag-usap. Samantala ng mga bata, wala pang 2 minuto, makikita mo, magkalaro na naman sila kahit may bangas na yung isa. Dahil minsan may bangas na yung isa, pag nalalagyan lang ng bagay dyan, napunasan lang, maya-maya, may pinakita lang na lollipop, mati na uli sila. Kaya nga palagi kong sinasabi to, tayo kong matatanda, huwag natin patulan yung away ng mga bata. No? Di papayag na di mabawi ang kanyang anak
hanggang dulo lalaban yung nanay. No, dito, lumalaban na yung nanay. Talaga nakikipag... Alam niyo po, delikado po ito. Bakit po? Kasi pag sa harap ng hari, hindi kayo pwedeng basta-basta magtalo ng ganun. Pwedeng parehas kayong parusahan. Pero dahil yung nanay, yung tunay na nanay, nag-i-insist siya. Talagang ipaglalaban niya yung kanyang anak kahit na anong mangyari. So, ganyan po katindi yung labanan nila. Pero again, tingnan po natin. Sabi sa first king, no? Ay, tingnan po natin. No? First king, she will sacrifice for her son. Magsasakripisyo po yung nanay. Tingnan po natin sa verse 23. The king said, this one says, my son is alive and your son is dead. While the one says, no, your son is dead and mine is alive. Sinasabi po ito ng hari. No? Pero, tingnan po yung sinabi ng verdict ng hari. Tingnan po natin. Then the king said, bring me a sword. So they brought a sword for the king. He then gave an order, cut the living child in two and give half to one and half to the other. Tingnan niyo po ano. Nilagay yung bata sa gitna, kumuha ng isang sword. Anong sabi ni King Solomon? Hatiin niya sa gitna, kalahati sa kanya, kalahati sa kanya. Tingnan po natin. No? Alam niyo po, yung tunay na magulang, meron po siyang compassion. No? Meron po siyang compassion sa kanyang anak. Willing siyang mag-sacrifice para sa kanyang anak. Tingnan po natin. Yung kasunod. The woman whose son was alive was filled with compassion for her son and said to the king, please, my lord, give her the living baby, don't kill him. Tingnan niyo po. Ang isang ina, willing mag-sacrifice basta mabuhay lang yung anak. Kahit mawalay sa kanya, basta buhay yung bata. Tingnan natin yung kasunod. But the other said, neither I nor you shall have him, cut him in two. Yung isa na hindi talagang siya ang tunay na nanay, ang sabi niya, sige, hatiin niya sa gitna para kalahati sa kanya, kalahati sa akin. So wala siyang tinatawag na instinct talaga ng nanay na willing mag-sacrifice basta manatili po yung batang buhay. So ang nanay po hindi papayag. Willing siya na ibigay na lang yung bata kaysa naman hatiin sa gitna ng parehas. Hindi dahil siya mawawalan siya, kundi mamamatay yung bata. So ibig sabihin ng nanay, kahit na anong mangyari, ibibigay na lang niya kaysa naman mapahamak. Alam niyo po, sorry pa, hindi ko po alam dito po sa inyo kung sino po sa inyo nakakaranas ng ganito. Pero, ang isang naano ko po, yung mga nanay, willing mag-sacrifice. Di ba may mga bata na parang dinadala sa orphanage o kaya pinamimigay yung bata? Kung minsan ako hindi ko rin maintindihan bakit gano'n, parang pinabayaan yung bata. Pero, kung titignan mo parang kaya rito, sige, bigay na lang yung bata kaysa mapaamak. Ang nanay, willing na gawin yun eh. Ang pag-inisip mo, parang ang tindi naman itong nanay na ito. No? Talagang mahihiwalay sigurado sa kanya. Tapos makikita mo, inaalagaan ng ibang tao, hindi na ikaw yung mag-aalaga. Pero rin ang Panginoon dahil kailangan gawin eh. No? Talagang willing mag-sacrifice kumisa yung nanay for the sake na sa kabutihan ng kanilang anak. No? Kaya ako, sa totoo, bilib na bilib mo ako sa mga nanay na yung OFW. Ang hirap mo na, iiwanan mo temporary anak mo para ilang taon nasa ibang bansa ka, iwanan mo. Kaya nga, ewan ko lang, kung napanood yun, napanood din yun, actually, naiyak ako na napanood yun eh. Kay Willie ulit, meron isang bata. Sabi ng bata, Nay, huwag ka nang umalis, huwag ka nang, kasi OFW, huwag ka nang umalis. No? Dito ko na lang. Sabi ng nanay, anak, aalis si mami para sa'yo. Sabi ng bata, sino mag-aalaga sa akin? Wala ko napanood mo yun. Sino mag-aalaga sa akin? Nandiyan may sinabi siya, parang tita eh. Tita may sinabi siya pala. Sabi ng bata,
Nanay mo ba yun? Sabi ng bata. Tapos mayroon niya yung bata, umiyak na. Ako naiyak ako nung umiyak na yung bata. No, naiyak ako. Kasi nahanap ko, yung nanay, willing siyang mag-sacrifice kahit iwanan yung kanyang anak for the sake na yun ang alam niya na paraan para magkaroon ng magandang future yung kanyang anak. No? Sabi ng nanay, anak, kaya ako aalis para sa iyo. Nakakaiyak talaga yun. Aalis siya para sa kanya, pero tapos sinabi ng bata, bakit nag-aalaga ka ng ibang tao? Sabi, anak, bakit ako, hindi mo ko inaalagaan? Nakakaiyak yung sinabi na yun. Pero again, ang nanay, dahil willing mag-sacrifice, kagaya rito, sa pinag-asa po natin, mayroong magandang resulta. Tingnan po natin, 1 King 3:27. Ano sabi? Then the king gave his ruling, give the living baby to the first woman, do not kill him, she is his mother. Tingnan po niyo. Kaya, mga nanay, mapalad po kayo. Dahil kayo yung unang-una na importante sa Diyos. Yung papel na ginagamparan po niyo bilang nanay ay napakalaki sa tingin ng Diyos. At kayo rin yung pribileyo na magkaroon ng anak para masabi na mapalad ang mga bata dahil meron silang nanay na kagaya po niyo. Kaya, again, makikita po natin, pag ang nanay, nandun yung palagi yung kanyang instinct na nire-recognize sa yung anak niya, nire-recognize din kayo ng Lord. Pag yung nanay, willing na ipaglaban yung kanyang anak, si Lord, tutulungan tayo. Tutulungan kayo para ipaglaban ang iyong mga anak. Kapag tayo, mga nanay, pag nag-sacrifice kayo para sa inyong anak, hindi po pwede na hindi kikilos ang Lord. Kaya, sa umagang ito, napakapalad po natin dahil meron tayong mga nanay na naririto na willing gawin itong mga bagay na ito. No? Ako natatawa lang ako pero biro lang po yun. Minsan nasabi, ewan ko lang, nakwento ko na yata ito. Minsan nasabi sa akin yung nanay ko. Anak, sabi sa Robby ako eh. Robby, nung bata ka, ang cute-cute mo. Hinakat ka na kita, gusto kitang itapon eh. Biro lang yun ha. Kaya kasi po nung bata ako, maitim ako. Ang kamay naman doon eh, no? Ang kamay naman maitim ba rin, no? No, pero, sinasabi lang ng mother ko yun, pero pinalagaan niya ako sa paglaki. Kung isa kasi may mga biro yung mga nanay na mga masakit. Pero nung lumaki ako, nung bata pa ako, nung walang nasasaktan ako doon, yung sinabi sa akin doon. Kasi sinundan ko yung kapatid ko, yung Obed, yung pugi po yun, saka medyo maputi. Parang kalahati lang ako nun. Kasi talagang may itsura po yun, yung kapatid ko. Pero salamat, wala naman ako nakita na bias yung nanay ko sa pag-aalaga. Actually, kasi broken family kami, di ba? Yung nanay ko hindi tumigil sa pag-aalaga sa amin. At alam niyo po, nakita ko po, sino mo nanonood sa inyo ng NBA? NBA. Mahilig sa NBA, sa basketball. Sino yung namumuno ngayon? Pero di ko yun pag-usapan sa siguro. Ang pag-uusapan po natin, ang nakita ko po, karamihan pala doon sa mga NBA player na nagkahiwalay yung tatay sa kananay, yung bata, 90% sumasama sa nanay. At karamihan doon sa mga lumaki sa nanay, gumanda ang takbo ng buhay. Kaya again, mga nanay, kayo talaga ang ilaw. No? Yung biruan nga nila, ayang papel ng tatay, tagapundi daw ng ilaw. Kaya hindi po, sabi lang po yun. No? Pero dapat magtulungan po tayo. Okay? So sa umaga nito, bibigyan po natin ng pagpupugay ang mga nanay. Tawagin po natin dito sa harap, ipapanalangin po natin kayo. Sige po, mga nanay. Yung tingin mo sa sarili mo, talagang nanay ka. Punta po tayo dito sa harap. Ay, tatay ka. Tumayo eh.
Nanay na ni tataya. Sige po, mga nanay. Dito po tayo. Pag-favorite mo na ito. Ayan. Ligan. Nanay na rin, di ba? Wala na ba? Baka may nagkatago po dyan nanay, ha? Okay? Ito po yung ating mga nanay, bagamat kulang po ito. Ito po yung ating mga nanay na dahil ang pinag-usapan po natin, willing mag-sacrifice para sa akin. Mga nanay na palaging nasa instinct nila palaging protektahan tayo. So, mga nanay na palaging gustong ibigay yung gagay sa atin. Ang naalala ko po yung palabas na anak. Ano sabi ng Vilma Santos? Kakainin ko na lang, ibibigay pa doon sa anak. Instinct talaga ng nanay po yun. Okay? Sige po. Iulat natin ang ating mga kamay sa mga nanay na ito. Okay? Lord, maraming salamat po sa opportunity na binigay niyo po sa amin para maging part kami ng buhay ng mga nanay na ito. Alam po namin, Panginoon, na hindi pa nga sapat ito gagawin namin na pagbibigay sa kanila ng pagpupuri, pasasalamat. Dahil alam namin marami pa. Darating ang panahon na marami pa na celebration kagaya nito na gagawin namin dahil sa mga nanay nito. Hindi po madali ang kanilang papel na ginagampanan. Actually, nasa loob pa lang kami ng tiyan, delikado na ang buhay nila. Nagsasacrifice na sila. Binibigay na nila, nilalabanan nila para lumabas ng ayos ang bawat isa po sa amin. Kaya, muli Panginoon, tinatalaga po namin sila. Patuloy bigyan niyo po sila ng kalakasang pisikal, spiritual, upang ang bawat isang mga anak na naririto ay mabigyan po ng tunay na maganda na solusyon para lumaki na may takot po sa iyo. Salamat po sa mga nanay na ito na may banal na takot sa iyo, kaya inaalagaan ng gusto ang mga batang naririto. Kaya yung po Panginoon, ang bawat sa po sa amin, hindi lang dito magtatapos. Palagi namin silang isasama sa panalangin dahil ang laki ng responsibilidad na kanilang ginagawa. Pagpalain niyo po sila at tunay na nakita po ang iyong kapangyarihan sa bawat sasakyan. Ito po ang aming sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag po kayo alis. Yung ibibigay po, sige. Yung mga anak, pwede po ba? Punta po kayo kay Brother Don, kay Kuya Don. Kayo po ang magagot sa mga nanay po ninyo. Kayo po ang magagot sa mga nanay ninyo. Kay Lola o kay nanay, kayo po ang magagot, please. Okay, huwag ka muna maalis. Huwag kayo maalis. Huwag na anak ka kabigay. Huwag kayo maalis. Okay, mga anak. Kayo magbigay sa nanay niyo. Dito muna tayo, ano? Huwag muna kayo alis yung mga nagbigay, no? Iba ba? Magpamakuha tayo ng picture, gagawin natin tayo ngayon. Dadang ko ba? Yan. Sige
Sige po, kuhanan po natin ng picture ng mga dito po. Tasha, ano picture? Okay, ito po yung mga nanay. Meron mo bang anak na gusto magsalita para sa kanilang nanay? Kung meron po kung meron. Meron ba? Sige. Meron nanay? Ay, anak? Kung gusto magsalita para sa anak? Ay, anak? Gusto magsalita para sa nanay? Sige po. Tanong na. Baka meron. Wala? Wala? Sige. Ayan, picture na lang. Okay na? Well, okay na? Ayan. Okay, maka-out na tayo. Meron pong magbibigay po ng mensahe para sa mga nanay. So, tinatawagan ko ang ating kapatid na Luisa para sa isang, ano nito, may nagano may nag-PM para sa mga nanay. Okay. Sige po. Ako na lang daw magbasa para sa mga nanay. Mga anak. Hello. Mga anak, para sa inyo po eh. No? Mga anak. Kasi yung nanay ang nagbigay nitong mensahe na ito para ipaalala sa mga anak. Sa mga apo. No? Okay. Open letter ng isang ina para sa kanyang mga anak. Sabi ganun dito, mga anak, hindi ko alam kung magkakaroon kayo ng oras para intindihin ang naman ang puso ko. Kaya mga anak, makinig kayo, mga anak. Hello, mga anak, makinig kayo ha. Hindi ko din sure kung maririnig niyo ito kasi di ko naman sure kung makakasama ba kita sa araw ng mga ina sa simbahan. So, medyo malungkot ang nanay dito pag wala yung mga anak. No? Pero bilang isang ina, gusto ko lang ilabas ang mga salitang matagal na nasa puso ko. Miss na miss ko na kayo. Hindi dahil malayo kayo, kundi dahil kahit magkakasama tayo sa isang bahay, pero parang ang layo-layo ninyo sa akin. Ayan, mga bata, kahit magkakasama kayo nila nanay at tatay, parang hindi kayo parang hindi namin kayo nararamdaman kumisa. Ano, ulitin ko from the top. Sige. Dati sabay-sabay tayong kumakain, nagkumentuhan, tayo kahit simpleng bagay lang. Naririnig ko mga tawa ninyo, ramdam ko presence ninyo. Ngayon, mas madalas, kung makita ang mukha ninyo, nakatutok sa cellphone, kaysa nakatingin sa pamilya natin. Be
bilang nanay, natakot ako mapag-iwanan ninyo. Natakot ako dumating yung araw na hindi ko na maintindihan ang sarili kong mga anak. Kaya, sinubukan kong sumabay sa mundo ninyo. Totoo po ito, may mga nanay na para maabot yung mga anak, pinipilit sa bayan kung ano yung mga ginagawa. Kaya maraming mga nanay na ito kaya ka mag-tawid sa nag-effort ako maging online mom. Yan, mga nanay, no? Nakinig sa mga kwento ninyo tungkol sa games. Sinubukang intindihin yung mga trends na gusto ninyo. Nag-chat kami kahit magkatabi lang tayo. Kasi habang pilit kong hinahabol yung digital world ninyo, unti-unti kong na-miss yung mga simpleng bagay. Yung totoong tawanan, kwentuhan, sa hapag, yakap, at mga matang nagsasabing, "Ma, kailangan kita." At kahit isipin na minsan, nasa harap ko na kayo mga anak, pero parang hindi ko na talaga sila maabot. Mas mabilis pa kayo mag-reply sa chat ng ibang tao kaysa sumagot kapag tinatawag ko kayo. Mas may oras kayo makipag-usap sa online kaysa makinig sa kwento ng sarili ninyong mama. At unti-unti ko nararamdaman na parang hindi na pamilya ang unang priority ninyo. Masakit bilang ina. Hindi dahil sa gusto kong kontrolin kayo, hindi dahil sa ayaw kong sumaya kayo sa sarili ninyong mundo. Ang masakit ay yung pakiramdam na habang lumalaki kayo, mas lalo naman kayo nawawalan ng lugar sa bahay ninyo. Tahimik na ang bahay, pero hindi payapat. Kundi dahil kanya-kanya na tayo ng mundo. Minsan gusto ko kayong yakapin at kausapin, pero parang istorbo na lang ako sa oras ninyo online. Minsan, hinihintay ko kayo magkwento tungkol sa araw ninyo. Pero ang ending, cellphone ang kaharap ninyo hanggang makatulog. Hindi ko kailangan ng mamahaling regalo o isang treat na kumain sa labas. Para lang masabing nag-celebrate tayo bilang mama nyo. Pero pag uwi ng bahay, kanya-kanya na ulit tayo. Hindi ko kailangan ng mahabang message online. Ang gusto ko lang, oras ninyo, yung totoong presensya ninyo, yung maramdaman kong may pamilya pa akong nakakausap, at hindi lang mga tao sabay kumain, pero emotionally mo kayo. Mga anak, hindi habang buhay nandito ako. Darating yung panahon na hanapin ninyo yung mga simple tawag kung kumain na ba kayo o kumusta na araw mo. At sana bago dumating ang araw na yun, matutuhan ninyo ibaba muna ang inyong cellphone at yakapin ang mga tao totoong nagmamahal sa inyo. Kasi ang online world laging nandyan. Pero ang oras na kasama ang pamilya, hindi na naibabalik kapag lumipas na. Na mahal ko kayo, kahit minsan pakiramdam ko, nakakalimutan ninyo na ako bilang nanay niyo. Mahal ko kayo ng totoo, buong puso at buong buhay ko. Love, Mama. Salamat sa Panginoon dahil mayroong isang nanay na sinabi ko ng bagay nito, dapat maging eye-opener ito. Hindi lang na nainganyo tayo, natuwa tayo, nasiyahan tayo, pero ang ibig sabihin nito, gusto ng Lord palagi yung pamilya ako. Kaya nga, tayo, kasama po ako doon. Minsan kailangan ibaba talaga natin yung cellphone natin para makita, ma-realize natin yung mga tao itong nagmamahal sa atin. Ha? Alalahanin natin yung nanay natin na hindi natin sila makasama habang buhay. No?
tayo po'y mananalangin. Panginoon, maraming salamat. Dahil sa sakripisyo ng mga nanay, sa patuloy na binibigay po nila ang kanilang buong lakas, buong effort para kami po ay humuyin ayon sa inyong kalooban. Hindi po madali, pero naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay isang Diyos na patuloy na gagawa sa buhay ko. Lord, hayaan mo, Panginoon, na hindi lang maging isang selebrasyon ng gagawin po namin, kundi maging paalala sa amin, bawat isa na naririto. Lalo-lalo na nandiyan pa yung aming mother, nabigyan po namin sila ng importansya. Hindi lang tuwing Mother's Day, kundi yung mga oras na igugol namin para sa kanila. Talagang dapat mag-set kami ng oras para sa aming mga magulang, sa aming mga nanay. Kaya hayaan mo, Panginoon, na patuloy na lagay sa aming kaisipan. Bawat isa mga anak na namin dito, na mahalaga po ang aming mga nanay. At bigyan namin sila ng kasiyahan, kagalakan sa aming pamumuhay. Patawarin nila kami, Panginoon, na kung minsan, kagaya ng sinabi ni Kuya Chris, totoo talaga, na kukulitan kami. Pero meron ka ng magandang resulta ito. Yung pamumulit ng aming mga magulang ay may magandang resulta. Sila'y nagtutulak sa amin para maging maayos kami. Hindi lang habang sila nagbubuhay dahil minsan aalis na sila, hindi na namin alam kung anong gagawin namin. Pero salamat, Panginoon, dahil mahal kami ng aming mga nanay. At patuloy, Panginoon, inaangkin namin na kami mga anak na naririto, ay alalahanin namin palagi ang mga bagay na sakripisyo ng mga nanay para sa buhay mo sa isa. May Panginoon, sa isang celebration sa araw na ito, samahan mo kami sa lahat ng aming gagawin para sa aming mga nanay na talagang nakuha ng panahon ng oras para sa amin. Sa aming pag-iwalay, ingatan po kami, kayo po ang mga sa amin. Maluwalhati mataas ang mga nanay sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name, amen. Meron kong special number ang mga bata. Ito po muna tayo. Dahil dalawang taon yata rin ang practice ko ito. Mga bata. So meron po kami natanggap na isang message na babasahin ko sa akin. Okay, so after that, so yun, yung nabanggit ko kanina, yung special number ng mga bata. Kaya parang sila dito sa harap. Parang po natin yung mga bata nito.
Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Thank you mga bata. Parang kayo sa Korean dub. So meron pa po mga video message po na ipapabas po natin sa ating screen. Mga pagbati po, mga naman na Paschal yung mga nanay. I love you. Thank you, Mama, for all the support and thank you sa wala kang sermon. I love you. Mother's Day, guys, and I love you. Mother's Day, happy Mother's Day, and I love you. I love you, Mama. Happy Mother's Day. Again. I love you, Mama. Ayaw ko ganito. I love you, Mommy. I love you, Mommy. Magandang araw mo sa inyo lahat. Happy Mother's Day po sa lahat po ng mga nanay, especially sa nanay ko po at saka sa aming pamilya. Thank you for all your sacrifice, for all the love that you have given me, sa mga things na binigay mo sa amin at sa mga salamat rin po sa pagtulong sa akin sa mga problema ko po na sa mga bagay ko. In Mother's Day, Mama Lady and Carson. In Mother's Day, I love you, Mommy. Thank you for everything for me. On Mother's Day, thank you so much. Thank you. Happy Mother's Day. I love you. Happy Mother's Day. Thank you po sa sacrifice sa mga pagmamahal ko sa mga ginagawa ko sa akin. Thank you. Happy Mother's Day po at love you po. Amen. So iba, kapag yung bata talaga nasanay po sa church, minsan makakasakit sila ng ganun ba sa school eh. Yung okay, nagiging amen. So pagay po ang Panginoon, palapang po rin natin yung mga bata. Parang nakatuwa lang yun, parang naisip ko pa yung kay Kiel, parang pahabaan ng Happy Mother's Day, mga ganyan talaga. So iba-iba talaga. Pero nakatuwa dahil yung kahit ganun pa lang nagagawa nila. So sana kapag ganito na, ganun pa rin po yung feeling po. So pray po ang Panginoon. At meron pa po, yan, pagbati, galing po sa ating online. Yan. May online po sa mga babasahin po ng aking asawa.
Thank you for being both a mother and a mother in my life. I know it was never easy, raising me alone, but despite all the struggles, sacrifices, stress, and tired nights, we still managed to give you love, care, and a good life. I may not always say it, but I notice everything you do for me. Thank you for working so hard every single day just to make sure I have what I need. Thank you for sacrificing your own wants just to prioritize mine. Thank you for staying strong even during the times when life became unfair and difficult. I know there were moments when you felt exhausted, worried, and pressured, but you still keep going for me. That kind of love is something I will never forget. Mommy, I hope you know how much I admire you. You are the strongest woman I know. You carry so much responsibilities alone, yet you still found ways to smile, comfort me, support me, and make me feel loved. I honestly don't know how to do it, but I'm so proud to call you my mother. I'm sorry for the times I become stubborn, disrespectful, or difficult. Thank you for being patient with me even when I make mistakes. Thank you for understanding me even when you struggle to express myself properly. No matter how old I get, I will always need you and love you. You deserve all the happiness, love, peace, and blessing in the world. Because you gave your whole life just to make mine better. I promise I will work hard. I will work hard too, so one day I can give back everything you sacrificed for me. I want you to experience a comfortable and happy life because you deserve happiness. If I could choose my mother in every lifetime, I would still choose you again and again. I love you so much, Mommy, and Mother's Day. Love and Thank you kay Destiny. So, meron pa po ba? Kahit po personal, pwede po. Hirap daw. Hirap po talaga. Pero yun nga na po yun ang Panginoon. Dahil either way, pasalamatan natin ang ating mga nanay. So, wala na po wala na. So, reminder ko lang po sa mga kabataan na accept niyo po yung request ko. Ayan. So, request ko. So, sabi pagkatapos, igawain, bigyan na pastor para sa ating benediction. By the way, ano ko lang po, announce ko lang po. Ang start na po ng gawain natin is 9:30. Okay? Kasi baka mamaya meron siya dumarating dito ng 8:30 pa lang. Okay naman. Kasi malamig na dito pagdating ng 8. Pero 9:30 na po natin, start po natin. Ha? Pakisabi ko sa mga natin, 9:30 na po tayo. Okay? Sige po. At by the way, isama niyo po sa prayer na every third Wednesday night, kasama po tayo sa sakop, sa SAT. Umisa tayo yung nagpapakanta, umisa tayo po yung message. Pero kasama po natin yung iba-ibang mga kapatiran sa Pateros. Every third Wednesday po. No? Sige po, tayo tutuloy. Tayo po yung mananalang. Panginoon, salamat sa araw na natapos po kami gawain na meron po kami natutunan. Natutunan namin kung paano namin pahalagaan ang bawat isa po sa amin, lalo-lalo na po ang aming mga ina. Salamat Panginoon dahil alam po namin sa araw na ito,
ay patuloy namin gugunitain yung napakaganda na ginawa ng aming ina sa buhay po namin. At even sa celebration na maaaring gagawin namin na may kanya-kanya kami celebration, samahan niyo po kami, Panginoon, at tunay na nabigyan ko ng kalwalatian ng iyong pangalan sa pamamagitan po ng pagpupugay namin sa aming mahal na mga ina. Ngayon na rin, sa pusan linggo namin, kinukumit po namin sa iyo. Ikaw pa rin, Panginoon, ng taas, kung mabigyan ng kapulian, pupunta kami sa trabaho, pupunta kami sa eskwela, kung saan dako po kami pupunta, tunay na aming pangalan ay palagi na mabigyan ng karangan. Sapagkat alam po natin, Panginoon, bilang mga anak po ninyo, nararapat kang palagi makita sa amin ang iyong kapangyarihan. At even sa aming kalagitnaan na mayroong may karamdaman, tinataas po namin. Kayo po magbibigay, Panginoon, ng kagalingan. Yes, so maaaring may kapatid kami na hindi namin kasama sa mga oras na ito, kayo pa rin ang patuloy ng magbigay ng kagalingan sa kanila. Tunay na maranasan nila, yung tunay na kapayapaan ng gagaling po sa iyo. Kasi naniniwala kami, Panginoon, ikaw lang talaga ang totally pwede magbigay ng kapayapaan at masarap na comfort at galing. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na sa araw na ito, nagbigyan po namin ng glory at ng pangalan sa pamamagitan po ng pupupugay namin sa aming mga ina. Sa aming mahiwalay, Panginoon, ingatan, gabayan po kami, at tunay na makita namin ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan po ng pagbibigay po namin ng pagpupuli ko sa salamat sa iyo, at even sa pagbibigay po namin ng encouragement sa aming kapatid sa pamamagitan po ng pagbabatian namin ng pag-iwanan. Muli, hinahangin po namin na mangyayari, magaganap ang lahat ng ito, dahil hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Bigyan po natin.